God bless everyone. Meron tayo dito gagawing isang LG. Yan. LG. Non-inverter po yan. Pero yan ay no pros o yung prosless na tinatawag. Ang problema daw po nito ay hindi siya lumalamig. Yan. Bali binigay lang to sa kanya nung kanyang hipag na pinaglumaan na nakita niya lang dun sa bahay nung kapatid niya ay inarbor na lang at di lang nga sa atin dahil ang sabi nga niya nung daw yan ay pinahinga ay lumalamig naman, pero nung na-stuck na nung dinala sa kanila nung kanyang testing it panda rin ay hindi lumalamig. So dinala nga po sa atin at pinagkatiwala sa atin. So yan yung ating gagawin ngayon. Titingnan natin bakit ganon. Yan ang kanyang loob. Ayan, maganda pa, sariwa pa. Yan, bali 134A po ang karga nito. Yan. Ito yung kanyang bandang likuran. At nag-visual check tayo dito. Mag-visual check. Titingnan natin kung may butas dito sa lugar na to. Kalasin natin itong kanyang water drain pan. Para hindi mawala yung kanyang metals kapag babalik natin. Sa visual naman ay okay. Wala tayong nakitang naglalangis. Ayan. Pasingawin natin dito. Tingnan natin kung anong makikita natin. Unahin lang natin dito sa kanyang kapilya. Putulin natin dito. May laman pa. May laman pa siya. Marami pang naman. Maaaring kailangan lang nito ng system reprocess. Ano? Ibablay natin itong filter at capillary tube. So yan, naayos na natin lahat yan. Gagamit tayo ng DIY 125 PSI ang ating ikakarga dyan. Sabayan natin ang leak test. Yung hininang natin para sigurado. Ayan yan. Meron tayong bagong gagamitin. Ayan, na amplasing din to. Tingnan natin kung maganda to. So dito lalabas at yan ay sinalinan natin. Sa condenser muna tayo. Laman na yan. Tatakpan natin dito. Sana ay kanyang evaporator section at condensing unit, wala tayong nakitang leak. Kaya tayo ay pusok na ng pagpaplasing. Ayan, natin yung plasing. Hindi siya ganong karumi. Ayan, hindi siya ganong kalangis. So, okay na muna yan. Mamaya natin siya ipa-final kapag na-plasing natin lahat yung kanyang system. Isusunod naman natin yan yung kanyang evaporator section. Ayan. Gamit pa rin yung ating DIY na compressor. Yan ang pang-una nating pinampa-plasing. Yung final natin.
Yun. Pampatulak ng pressure yan eh. Ayan o. Kasi may hangin yan dito. Kaya pag ganyan mo, itutulak na yan. Yan ang final natin. Nitrogen na yung itutulak natin dyan. Kaya natin yung pressure. Baka sumubra taas. Kailangan pinakamataas na yung 100. Yan yung ating pang final. So okay na tong kanyang condenser. Tatapusin natin tong sa may suction line nya. Dumating na. Dumating na hinihintay natin. Ayan o. Ayan o. Narito sa evaporator yung langis. Nasa evaporator yung langis niya. Ayan o, malangis. Ayan o. Bali yung lumalabas lang yan, puro 141B na yan. Ayan. Pero malangis pa rin, oh. Masama pa rin. So ito yung pa-final natin, 22. Sa evaporator lang ako gumagamit ng 22, yung pinaka-final na pang-flashing ko bago to gagamitan ng nitrogen. Bali last na pang-flashing to bago nitrogen. Dios. Yun. Ayos na. Yung nailabas. Ayan. Wala nang kanyan. Wala na. Wala na langis. Wala nang 141B. Inubos na yung langis at saka 141B sa loob. Ang lamig na lumalabas sa kanya. So okay na, susunod na natin dyan pagkatapos niyan itong ating nitrogen. Ayun na yung pang-final na flashing natin. Okay, ito na yung ating filter, naka-ready na.
So yan, binabara natin siya. 110 pisay. Yan. Binabara siya after 2 hours. Saka natin bibistahin. So yan, after 2 hours, hindi man nagbago. So magpuproceed na tayo ng pagbabacuum. Kaya palibasa ay vacuum na yan. Ang gagawin natin mamaya ay bubukas natin to. Isasarado natin to all the way down. Ayan. All the way. Ayun o. Way up. Ilagay muna natin to rito. Ayan. Bay, bukas natin to. Konti lang. Bago natin bubuksan dito. Ayun o. Sabay karga natin dyan. Ayan, bigyan natin ng konti. Ayun o. Sabay tayo. Ayan. Yan ang gusto niya. Sabay maglalagay tayo ng temperature reading sa evaporator niya. Ayan. 28.3 degrees Celsius ang ating temperature sa labas. Medyo malamig yun kasi nga kapapasko lang eh. At medyo kulimlim, parang ulan. So mababa ang temperature niya. Yun. Meron tayo nakuha ang 0.9 amperes. Ayan. Meron tayong initial na 5 PSI, bumababa pa. Initial natin siya ng 10 PSI. Tinanggalan natin yung ating tangke at yan, mayroon tayo nakuhang 12 PSI. So, nakakakuha tayo ng 0.8 amperes. Yan. At maganda naman ang init ng kanyang filter dryer. So yan, tingnan natin yung kanyang reading. Ayan o. Negative 2.3. Ayan. Tingnan natin kung kaya niya kunin yung negative 10. Dito natin siya nilagay sa labas, yung ating temperature reading. Nakuha niya yung negative 10 degrees Celsius. Ibig sabihin, malamig na malig sa yan. Sa loob yun at kaya niya nang gumawa na yelo dahil yung 0, yun ay yelo na. Ito, negative 10. So, yan ang mga requirements ko pagka tayo ay gumagawa ng refrigerator. At kung yan ay magtatagal-tagal pa, bababa pa ng yan. Pero pansamantala hanggang negative lang tayo. Negative 10 lang tayo. Ang ganda ng ilaw niya. Ayun. Oh. Alright. So, dyan po muli natatapos yung ating ginawa na isang G. Ayan. Na ang naging problema lang dyan ay nag-system reprocess lang tayo dahil nga sa matagal siyang na-stock na hindi napanda ay nagkaroon ng pagkaroon ng reaksyon yung kanyang refrigerant. Kaya ang ginawa natin dyan ay nag-system reprocess lang tayo. Yan siya. So, maraming pong salamat po sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa akin at pag-like sa akin ng video. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po, makikisuyo na sa inyo. At nawa po yung biyaya at pagpala ng ating Panginoon na isumating lahat. Maraming pong salamat. God bless po.